Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, alam niyo mga boss, para daw matugunan ang problema sa droga sa Pinas, suhestyon ho ng European Union o EU na gawing legal ang droga sa bansa. Ayon kay Senator Tito Soto, bakit daw ba tayo idinadamay nitong EU na kung saan legal ang droga sa kanilang bansa? Sa nakikita lang ng EU sa drug war ni President Duterte ay bilang ng mga namatay at napatay ng suspect na aabot sa mahigit kumulang 3,000. Hindi interesado ang EU sa mga 77,000 na Pinoy na apektuhan, napatay ng mga suspect dahil sa impluensya ng droga. Mga ka-KP, handaan niyo ang inyong sasabihin dito. Tingnan ho natin, boss, ha? Ito ang issue rito. Kung successful ang droga na ginawang legal sa EU, gusto nilang gayahin natin sila. So, ang dating ho, para ho silang demonyong bumubulong ho sa ating bansa at mga leader ho nila, sabi nga natin mga EU de cabron. So, EU de puto, kung tawagin. So, iba yung utak nila, EU de puto, EU de cabron, EU de kutsinta. Mantakin nyo, what works for you, well, works for you. Kaya magulo sa kanila. Yeah. Ang legalisasyon ho ng droga sa ating bansa, iba'y hindi ho. Sabi nga natin ho, Lex, ang shabu, hindi biro. Oo nga. Ang ginawa mo ang shabu legal, naku, Mario Joseph. Ngayon, nakakasira nga ng utak, di ba? Exactly. So, ang rehabilitation dyan, abay, teka muna, ibang usapan. Ngayon, ang gusto ho nila, parang at this point in time, dahil nagkaroon ng medyo ito'y maanghang na palitan na sinasabi ni President Digong, yung kung ano sa inyo, huwag niyong gagawin sa atin. Pero parang gumaganti ata sila sa drug war. Parang nasanay sila, Ben, sa kasabihan sa Roma. When in Rome, do what the Romans are doing. Pero hindi ho applicable sa amin ho yan. Kung nasa Pilipinas ho kayo, abay ibahin niyo po ang bansa namin. Dahil kami ho dito, malaking problema ng droga ho namin dito. Kaya, mas maiging kami hong bahala ang gumawa ng solusyon. Yung mungkahi ninyo, thank you sa mga mungkahi ninyo. Eto na nga ho, sinasabi ho natin. Listen carefully. Kayo ho, bago ho kayo mag-analyze, kahit ho sino magsasabi riyan na ganera, i-evaluate nyo ho muna. Tingnan nyo ho ng maigi muna para ma-validate ninyo. Marami ho kasi, kapareho ng EU, sa kanila, ang droga ay isang bagay lang. Pumunta ka lang sa isang lugar, prostitution sa isang lugar, ganito, ganyan. Netherlands. Kung saan, kasama ho yan. Ngayon, sa Pilipinas ho, ibang usapan. Yeah. Ngayon, dito kasi, ang atake ho nila, gawin nyo lang legal. Nang sa ganun, yung droga na yan, para tumigil na yung drug war na yan. So, parang ang dating, pinoprotektahan nila yung mga namatay sa drug war na mga suspect nitong sinasabing drug war. Hindi sila interesado doon sa mga nagahasa, medyo na-apektuhan sa droga, nasirang pamilya, 77 million against 77,000 against 3,000 na mga sinasabing biktima. Hindi pa tama ang mga figures nila. Dito ho tayo nababanatan ng bansa na to na parang ang dating ay kumaari yung mga export natin by maapektuhan as well. Tandaan nyo, sabi rin ito ni Tito Soto, ni Senator, mga banana dumoble na sa China. Hindi lang yung saging. Pati yung ibang mga mangga dumoble na. Kaya kung tinatakot yung Pinas sa ganyang klaseng sitwasyon, nag-umpisa dyan sa bagay na yan, hindi lang nagustuhan yung mga sinasabing maanghan na salita ni President Digong. Kaya nirarap up lang anong dahilan? Dito ho, na sama-sama na, pati mga human rights. So, dito sa parting to, nililinaw ho natin. Analyze everything, i-evaluate ho muna sa mga sinasabi ho nila. Hindi ho pwedeng gawing legal ang droga sa Pinas. Ang atin naman Pangulong Duterte ho ay hindi ho nakikinig sa mga taga-EU or sa UN. Ang kanya ho, kung ano po nakakatulong para sa ating bansa, iyon po ang may patutupad doon niya. Kaya sabi ho, kung tinatakot ho tayo ng EU, na taasan doon tarif o mga taripa ho dyan, okay lang. Dito kami sa kapitbahay, sa Asia ho kami, makikipagnegosyo. Ayon, ipuso ninyo ang inyo po mga komento. Mag-iwan ho ng inyo po mensahe sa aming pong Kilos Pronto page. Ora mismo.
Dito naman tayo, Alex, mga komento ho to, ng mga sinabi ho dito ho. Na, alam ho din ninyo, nabase nyo siguro to. Pero para maganda ho maintindihan, para daw matugunan ang problema ng droga sa ating bansa, suwestyon ho ng European Union na gawing legal na lang daw ang droga sa bansa. Sus Mariosep. Ito, ang kanilang mga komento. Okay, sabi ho ni Harold Salvador, mga Timang talaga. Oo, tong EU mga sir, kala nila sa PH member ng EU, kung makapag-utos, kala mo, amo. Hindi naman member po ang Pilipinas dyan. Yun. Ay, sabi ho ni Nailana Pedroso, ako ibabasahin ko lang, stupid pala kayo, sabi sa EU. Diyan, mapapatunay na mas matalino talaga tayong Pinoy. Yun lang mahirap tayo. Kaya mababantingin sa atin. Pero sa totoo, we are more blessed than them. Haha. Beauty, talent, caring, loving Filipino. We're so proud. Mabuhay tayong lahat. Good point ni Lana. Sabi ni JB Valdez, good PM Sir Ben at Sir Alex, gusto pa nilang palalain ang kalakalan sa illegal na droga. Imbis sa magandang ideyang ibigay, puro masasama pa ang binibigay na mungkayo suwestyon. Tapos, pag marami na naman ang nabibiktima ng war on drugs, puro sila daldal, tumulong na lang sana sila sa magandang paraan. Yun. Ayun. At patuloy hong tumutok sa kilos pronto. At kung kayo po'y meron pong sumbong, reklamo, kayo po'y inaapi, inalipusta, meron po kayong kakampi, ito pong Kilos Pronto. See you tomorrow po. Higit sa sumbungan, investigahan, balataan, dapat kilos Pronto!